Posibleng magka-rollback na sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Hanggang 8 piso sa kada litro ng diesel habang 4 na piso naman sa kada litro ng gas ayon sa oil industry sources. Kailangan pa raw bantayan ang sitwasyon pero posibleng mas malaking ginhawa ang mararamdaman. Depende sa resulta ng magiging pulong ng Amerika at Iran. Nakatutok si Salima Refran. Ito na ba ang hinihintay na kaunting ginhawa sa gitna ng walang prenong pagtaas ng presyo ng langis? Ayon kasi sa ilang oil industry sources, posibleng magkaroon ng rollback sa presyo sa susunod na linggo. Ang presyo daw ng diesel pwedeng bumaba ng mula 2 piso at 50 sentimo hanggang 8 piso kada litro. Ang gasolina pwedeng matapyasan ng piso hanggang 4 na piso kada litro. Epekto raw ito ng anunsyong ceasefire ng Amerika at Iran na nagresulta sa pagbaba sa presyo ng langis ng $16 kada bariles sa unang 3 araw ng trading sa world market. Ayon sa presidente ng Jetty Petroleum, posibleng nga raw magka-rollback pero kailangan pang i-monitor muna ang sitwasyon. So nakita natin doon sa early trading ng crude at saka yung indication din ng MOPS na may konting pag-akyat kumpara doon sa settlement niya kahapon. So inaasahan natin na baka yung price na to, yung binagsak niya nung kahapon, umakit ng dahan-dahan at baka mabawasan po yung possible rollback. Pero siyempre malaki rin po yung factor dito na magiging forex kasi naging in-appreciate ng peso kahapon. Ang binabantayan ang resulta ng trading ngayong araw at bukas at sa magiging pulong ng US at Iran. Mahirap itong sabihin, medyo talaga it's too early to say na kung ano pa yung magiging movement ng mga susunod na mga araw. May 2 trading days pa kasi tayo. Kung sakaling gumanda po at sabihin natin maging very positive yung meeting tapos bumaba ng the Monday next week, makikita ho natin yung talagang relief talaga na malaking galaw ng presyo. Umaasa ang mga nakausap naming motorista na matutuloy ang rollback. Mabuti at para maging maayos ulit ang mga biyahe ng mga pampasaherong jeep. Ganun nga po, bababa ng mga 3 piso pero tataas naman ang malaki, mga 20 pesos. Diba? Parang pinapaikot-ikot lang tayo nung... Mas okay naman po yun kasi ngayon marami kaming tao na nahihirapan talaga eh. Nagtipon-tipon sa liwasang Bonifacio ang ilang residente ng Batangas para hingin na tanggalin na ang excise tax at VAT. Marami pa raw tsuper ang di pa nakakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Kaya pala natanggalin ang VAT sa lahat ng petroleum products at ang kailangan lang ay hindi lang 20% ng non-essential MOE, kung hindi ang buong non-essential MOE ang tatanggalin. Ang ating panawagan na lang sa ating mga kasamahan na sa gobyerno ay tignan natin ano ang mas importante. Ang dami pang mababawasan na gastos na baka nagkakahiyaan lang tayo sa Kongreso na hindi naman natin inilalabas sa publiko at sa ating mga pagdinig ang laki ng mga operating budgets ng aming mga opisina. Ayon kay Senador Win Gatchalian, chairman ng Senate Protect Committee, nakaamba na ang hakbang ng gobyerno sa pagtapyas o pagsuspinde sa koleksyon ng excise tax sa petrolyo. Ibang usapin naman daw ang sa VAT. Sa loob po ng batas, meron po kasing publishing. So, April 12 or 13 ang magti-trigger yan. So by that time, pwede nang suspindihin ng ating Pangulo yung excise tax. Pwedeng pag-aralan, pero komplikado kasi ang VAT. So hindi magagarantiyan na bababa ang presyo. Dapat timbangin mabuti. Pag tinanggal natin yan, magiging unequal. At yung mga may kaya, mag-enjoy rin na walang VAT. Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Lumulubog na rin ang kabuhayan ng mga mangingisda dahil sa nakakalunod na presyo ng petrolyo. Libo-libo na sa kanila ang tumigil sa pagpalaot at humanap na lang ng ibang mapagkakakitaan. May hakbang ba ang pamahalaan para maiahon sila? Yan ang tinutukan ni Darlene Kai. Maaga pa nang abutan namin ng mga mangingisdang ito sa Cavite City. Pero imbes na pumalaot, nakatanaw lang sila sa dagat. Hindi makapaglayag dahil lunod na sa labis-labis na taas ng presyo ng diesel para sa kanilang mga bangka. Nakihirap ang mga tao, yung mga magdaragat. Higpit ng konting sinturon para kahit pa paano kumain.
Ang 60 taong gulang na si Teroy, hindi na alam kung saan kukunin ang pangtusto sa 3 nag-aaral na anak. Ito na yung talagang pinaka-worst na dumating sa buhay naming mangingisda na wala ka nang mahuli, mahal pa ang lahat ng bilihin. Ang mga pumapalaot pa rin, hanggang 3 kilometro lang ang nararating kaya halos wala ring huli. Yung gasolina namin, 200. Bumibenta 200, bawi lang. Wala nang pambigas. Bigo rin sina Michael na 3 oras sa laot pero ilang pirasong alimango at isda lang ang nahuli. Mahal kasi ng gasolina eh. So walang kita sir ngayong araw? Wala ho. Paano ho yan? Guto, mabutin. Para pa matigil yung gera na yan. Dahil? Sobrang pataas ng gasolina, langis, dahil sa langis na yan. Apektado rin tayo. Dahil talagang wala nang kinikita, nangangalakal, nagtatricycle at nagko-construction muna ang mga mangingisda para may maibili ng pagkain. Buti parawang iba, may ayuda. Kaya bago nga matulog, huwag mamuni-muni ka, ba't ka nakakaganon eh? Wala namang, ang masaklap pa, wala kaming subsidy sa gasolina. Sila meron. Sana naman, maabutan din naman kayo para parehas naman. Binibenta na raw ng mga mangingisda yung kanilang mga bangka kaysa matuyo at masira dahil nga hindi na sila pumapalaot. Kaya kung dati punong-puno ng bangka itong pampang ng Barangay 14, gayon ay kakaunti na lang ang matitira. Sa 10,000 mangingisdang miyembro ng pangisda o pagkakaisa ng mga samahan ng mangingisda sa Pilipinas, 5,000 ang tumigil ng pumalaot. Pagka kami ang nagbebenta ng produkto namin, bagsak ang presyo. Ang katuwiran hindi mai-transport kasi mataas ang gastos. Hindi na nila kayang mag-rent ng van. Mula sa dating 15,000, ngayon ay 30,000. Patuloy nilang kinakalampag ang DA o Department of Agriculture at BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ngayon napakataas ng presyo ng gastos sa produksyon ng mga mangingisda. Ang gobyerno hindi kumikibo. Parang sa amin, hanggang kailan ba kami pababayaan ng gobyernong ito? Umaabot sa pamilihan ang problema sa karagatan. Sobrang mahal. Pero dahil kailangan bumili, kahit mahal, susugod. Talagang taghirap pagbibenta. Matumal. Mataas ang bilihin eh. Sinisiguro ng BFAR na sapat ang supply ng isda sa bansa ngayon. Patuloy raw ang pamimigay nila ng ayuda. Ngayong 2026, mahigit 10,000 mangingisda na raw ang nabigyan nila ng tig 3,000 pisong fuel subsidy. At gusto nating linawin, ang priority natin dito ay yung nanggagaling sa mga 5th class municipality, no? Kasi following the principle of equity, mas gusto nating maabot yung mas nangangailangan. Ito yung mga local government unit na kung saan ang kanilang mga constituents na mga mangingisda ay higit nangangailangan para sa fuel assistance habang hinaharap po nila itong krisis na ito. May karagdagang 50 milyong pisong fuel subsidy pa raw na ipamimigay sa nasa 15,000 mangingisda ngayong Abril. Inaprobahan na rin daw ang paggamit ng 10 bilyong pisong Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk kung saan nakalakip ang ayuda na ipamimigay sa 399,000 ang mangingisda. Pero ang ibig sabihin nito, marami pa rin sa kabuang 2,2 milyong fisherfolk sa bansa ang hindi kasama sa inisyal na mabibigyan ng ayuda ng BFAR. Gaya ng mga nakausap naming mangingisda sa Cavite City na hindi kasama sa prioridad sa ngayon. After na mabigyan natin at meron ding resources, hindi naman natin sinasabi na dapat sila ay hindi completely mabigyan. Kasi ang gusto natin inklusibo yung interventions na ginagawa ng pamahalaan. Pero sana raw paspasan ang pagsaklolo sa mga mangingisda bago pa sila tuluyang malunod sa kahirapan. Naghihintay na lang, nananatiling umaasa. Pero kahit papaano po, tuloy lang ang buhay kasi wala naman po kaming magagawa. Yun yung trabahong alam namin. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Para kay Vice President Sara Duterte, dapat daw tanungin si Pangulong Bongbong Marcos sa kung anong ginagawa niya para tulungan ang mga Pilipinong hirap na sa epekto ng mahal na langis. Nakatutok si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Sa gitna ng kinakaharap ngayong kalbaryo ng mga Pilipino sa napakataas na presyo ng produktong petrolyo, sabi ni Vice President Sara Duterte, dapat daw tanungin si Pangulong Bongbong Marcos. Ano pa dapat ang ginagawa ng pamahalaan? Ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano pang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan
dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. May payo rin siya kung paano raw mapapababa ang presyo. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or mapapababa siya kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. So hanggang merong bangayan sa Middle East, patuloy ang pagtaas ng presyo ng crudo. Nakausap ng media ang bise matapos niyang pangunahan ang paggunita sa araw ng kagitingan sa lungsod ng Davao ngayong araw. Pinuna ng bise ang aniyay pagbigo ng pamahalaan sa mga sundalong Pilipino. Sadly, the state of the nation has failed the Filipino soldier. Kung nakikita nyo, there is an absence of an independent foreign policy framework para sa ating bayan. Hindi mo na alam kung kaninong interes ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. Ilang buwan naman matapos naman niyang i-anunsyo ang planong pagtakbo bilang Pangulo, tinanong ang bise kung meron na siyang napipisil na katandem sa pagkabise. Kailan ang right time na i-declare mo yung Vice President mo? Running mate, right time, kailan? Depende kung ready, kung meron na. Dahil sa ngayon, wala pa naman ako Vice President na candidate na kasama. Kung meron na at ready na siya, na magpahayag na siya ay tatakbo bilang Vice President. Meron na rin daw mga naghayag ng interes para mapasama sa kanyang senatorial slate, pero hindi pa raw siya pumipili. Ayaw din daw niyang pangalanan kung sino ang mga ito. Hindi ko sila papangalanan kasi unang-una, matindi at mainit ang politika ngayon. No? Lahat ng lumalapit, nakadikit, kaibigan ko ay hinaharas, sinatreten, pinafailan ng kaso, inaatake. So hindi ko sila papangalanan. Nang hinga ng reaksyon tungkol sa lagay ng kalusugan ni Pangulong Marcos, ang maiksing pahayag ng bise. Good luck sa kanya. Mula sa GMA Regional TV, Sara Hilomen Velasco, nakatutok 24 oras. Sinagot ng palasyo ang ilang puna ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, parte ng pamahalaan si Duterte pero tila wala raw siyang alam na solusyon sa mga kasalukuyang issue kundi Manila. Hindi raw alam ng bise ang programa at kautusan, pati na ang nagawa at ginagawa ng pamahalaan. Ani Castro, hindi makatutulong ang paninira sa nangyayaring krisis sa Middle East, lalo't dapat daw ay nagtatrabaho at hindi nagkakalat ng sariling baho. Kaugnay naman ang puna ng bise sa anyay pagbigo ng pamahalaan sa mga sundalong Pilipino. Sagot dyan ni Castro, mandato ng mga sundalong Pilipino na magsilbi sa sambayanan at hindi sa political interest ng isang pamilya. Hindi raw pwedeng magsalita ang bise para sa buong miyembro ng AFP na aktibo pa. Panawagan ni Castro sa hukbong sandatahan, manatiling walang kinakampihan at huwag raw magpaloko sa mga taong sakim sa kapangyarihan. At sa gitna ng kalbaryong kinakaharap ng maraming Pilipino dahil sa mahal ng langis, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na ginagawa umano nila ang lahat para maibsan ang hirap ng mga Pilipino. Ngayong ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan, nanawagan din ng Pangulo na magkaisa. Nakatutok si James Agustin. Batid daw ni Pangulong Bongbong Marcos na ang pinakamahihirap ang napupuruhan ng patuloy na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya muli niyang tiniyak na ginagawa ng pamahalaan ng lahat para kahit papaano'y maibsan ang hirap na nararanasan ng sambayanan. While we may stand far from the centers of conflict, we are not untouched by its consequences. Fuel prices weigh heavily on Filipino families, those who already have the least having been subjected the most to this scourge. The government will do everything that is possible to cushion the impact and safeguard the welfare of our people. Nananawagan din ang Pangulo ng pagkakaisa sa gitnaan niya ng kinakaharap na hamon nating mga Pilipino. Kailangan natin balikan ang isang mahalagang bahagi ng katangian ng bilang Pilipino,
ang pakikipagkapwa. Sa simpleng pag-unawa at pagdamay, nakakatulong tayong mapagaang ang bigat na dinadala ng ating mga kababayan. Sinabi yan ng Pangulo sa pagdalo niya sa ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Pilar, Bataan kaninang umaga. Pinangunahan din ng Pangulo ang pag-aali ng bulaklak sa Mount Samat Shrine. Kasama sina US Embassy Chargé d'Affaires, Mr. Robert Ewi, at Ambassador of Japan to the Philippines, His Excellency Endo Kazuya. Tanda ng pagunita sa sakripisyo at kadakilaan ng mga sundalong lumaban sa mga Hapon at sa libu-libong nagbuwis ng buhay sa Bataan Death March noong 1942. The heroes of Bataan gave their all so that we and the generations that follow may inherit a nation that is free, sovereign, and worthy of their sacrifice. Dumalo rin sa programa ang mga war veteran na kinilala ng Pangulong kabayanihan at sakripisyo para sa bayan. Isa sa mga post-war veteran ng 77 taong gulang na si retired 2nd Lieutenant Romulo Rivas. 2 lolo niya ang nakaligtas sa Death March. Ako'y nagpapasalamat dahil yung sakripisyo ng aking mga ninuno ay naging daan upang ang ating minamahal na bansang Pilipinas ay makamtan ang tinatamasa nating kalayaan at kasarinlan sa mga panahong ito. Isinagawa rin ang pagpapatunog ng kampana at paglulunsad sa Czech Volunteers Marker na kumikilala sa mga Czech nationals na piniling depensa ng Bataan noong World War II. Kagabi dumalo si Pangulong Marcos sa reception ng pagdiriwang na ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Holy See sa Intramuros. Binigyan din sa okasyon ng matagal ng partnership na nakatuon sa pananampalataya, kapayapaan at kaunlaran. Mula rito sa Pilar, Bataan, James Agustin, Nakatuto, 24 Oras. Sa ibang balita mga kapuso, inaresto dahil sa pagbebenta umano ng sasakyang walang papeles pero nabistong wanted din sa Rentangay ang mag-live-in partner sa Pampanga. Ang kanila umanong punteriya, mga sasakyang ginagamit pang outing. Narito ang eksklusibong pagtutok. Pabalagbag na ipinarada ng mga pulis ang mga dala nilang sasakyan sa daraanan sa kanila pinalibutan ng kotse ng mga suspect. Unang naaresto ang lalaking inirereklamo. Kasunod ang kinakasama niyang babae. Ang entrapment operation na ito isinagawa ng PNP Highway Patrol Group sa isang parking lot ng isang commercial establishment sa San Fernando, Pampanga. Ayon sa HPG, sina alias Stewart at alias Tintin, nagbebenta umano ng sasakyang walang kaukulang papeles at nabuking ito ng bentahan ng isang police asset. Po yung binerify dahil sobrang baba ng presyong ng kanyang bibili na sasakyan. Ito po yung kanya pong pinacheck sa ating pong opisina. Lumabas sa investigasyon, wanted din pala ang dalawa sa nauuso umanong Rentangay modus ngayon na ang kanila umanong target, passenger vans na pang-excursion o yung pang-outing. Sasabihin po nila kung gagamitin sa bakasyon at renta ng 2, 3 hanggang 1 linggo at bibigyan ho ng malaking rental fee. Summer vacation na naman, uso po ang outing. Marami na naman dyan ang magre-renta ng inyong mga sasakyan. Kung maaari po, maging mabusisi po kayo sa mga nagre-renta. Huwag po kayong magpapadala sa kanilang matatamis na dila. Pero pag bumigay na ang nagpaparenta, hindi na ibabalik ang sasakyan. Maalarma na po kayo kung ang nagrenta ay hindi na nyo po makontak. At ang ating mga sasakyan po, kung mamomonitor natin sa GPS ay mas mainam mo. No comment pa sa ngayon ang mga suspect. Paalala ng pulisya para hindi mabiktima. Maging mausisa po tayo sa lahat ng bagay. Marapat lamang talagang hanapin po natin yung kanilang pong mga identification cards. Malaman din talaga natin yung kanilang mga permanent address. Pong makapag-install kayo ng GPS sa ating mga sasakyan. Upang i-prevent po natin at ma-monitor nyo po from time to time kung nasa na po ang galaw ng inyong sasakyan. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. At sabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan, inalunsad ang bagong Coast Guard District sa Kalayaan Island Group na target palakasin ang puwersa ng gobyerno sa West Philippine Sea. Sa gitna ng mga aktibidad, ilang beses nagpaputok ng flare ang China habang nagpapalipad ng eroplano ang Philippine Coast Guard. Sakay niyan si June Veneracion na nakatutok doon live. June? Mel, nasaksihan namin na makailang ulit na pagpapaputok ng China ng flare habang lumilipad ang isang eroplano ng Coast Guard sa West Philippine Sea. Nangyari yan, Mel, matapos i-activate ngayong araw ang isang bagong Coast Guard District
sa WPS. Nagsimula sa mga radio challenge. Pagkatapos ay nagpaputok na ng mga flare ang China. Nangyari ito habang lumilipad ang isang eroplano ng Philippine Coast Guard sa layong 3 nautical miles mula sa Mischief Reef. Ganon din ang ginawa nang lumipad ang civilian aircraft di kalayuan sa Subi Reef. Nagpaputok ng flare, sir. Nag-flare sila, sir. Although ang flare na pinalipad nila ngayon is significantly far from the aircraft, but the tendency is paano nga kung mas maabutin ito ang aircraft natin, then definitely it's endangering the safety ng aeroplano natin. Ang Mischief Reef at Subi Reef ay mga Chinese-occupied maritime features sa Kalayaan Island Group. Nangyari ang pagpapaputok ng China ng mga flare ilang oras lang matapos ang activation ng bagong Coast Guard District na inaasahang magpapalakas ang puwersa ng gobyerno sa West Philippine Sea. Kasabay ng pagunita ng ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan, inactivate ang Coast Guard District Kalayaan Island Group. Dahil dito, mas marami ng tropa at mga kagamitan ang i-deploy dito. Sa Pag-asa Island nakatayo ang headquarters ng bagong District Command. Kalayaan Island or Pag-asa Island is no longer just a frontier. It is actually the maritime heartland of the West Philippine Sea that we must protect with everything, anything we have. There will be an intensification of maritime law enforcement para maproteksyonan po natin ang karagatan ng Kalayaan Island Group. Inaasahan ng Philippine Coast Guard na muli itong aalmahan ng China. We don't really care about their comments. There's no reason for us to be bothered sa magiging statement na naman ng Chinese Embassy or the People's Republic of China. 2009 pa raw nagsimula ang plano para bumuo ng bagong Coast Guard District sa Kalayaan. Ngayon lang ito natuloy dahil meron ng available manpower at resources. Ito po isang permanenteng hagbang, konkretong hagbang para ipakita natin na ang Pilipinas, ang Philippine Coast Guard ay talagang tinatayuan at pinaninindigan ang kanilang pangako na alagaan ang interes ng Pilipinas at ang soberanya ng Pilipinas. Bukod sa mga batikang sailor, magdi-deploy din ang Coast Guard ng mga tauhan na may background bilang teacher, doktor at pari para makatulong sa nasa 400 residente sa Pag-asa. Magandang balita po sa amin yan, sir. Lalong lalawak yung aming pagtutulungan. Ngayong araw ay bumisita rin sa Pag-asa Island si Senador Erwin Tulfo, Chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Siguro kung wala itong mga sundalo dito, wala itong mga tao, baka China na rin ito Pag-asa. Kahit pa paano. So, we will support definitely. I will make sure na we will develop this place. Mel, bukod sa pagpapaputok ng flare ay meron daw isang eroplano na bumuntot sa civilian aircraft ng Coast Guard. Hinala ng Coast Guard ay mula rin ito sa China, pero wala naman daw itong ginawang kakaiba na dapat ikabahala. Balik sa Mel. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Wala na nga halos kinikita ang mga magsasaka sa Atok Benguet dahil sa mahal ng diesel. Nagkakaubusan pa ang mga supply nito sa kanilang bayan. Kaya ang ilan pananim doon nanganganib na mabulok na lang dahil may ilang huminto na sa pag-aani. Wala pa rin sa Benguet. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, sa pagtungo nga natin sa mga farm sa Atok Benguet ay tumampad sa atin ang napakaraming mga pananim na gulay na nanganganib nga na mabulok matapos ngang tumigil sa pag-ani ang mga magsasaka doon dahil sa oversupply ng gulay. Isa pa, Emil, sa iniinda talaga ng mga magsasaka doon, wala nang mabiling diesel sa kanilang bayan na ginagamit pa naman nila sa pagdidilig at iba pang aspeto ng farming. Hindi makaani ng pananim na repolyo si Elmo Chuga sa Paway, Atok, Benguet. Nanganganib na itong mabulok na lang at maging pataba. Naghihintay kasi sila sa magandang presyo lalo't nung huling linggo ng Marso, wala silang kinita sa inihatid na ani sa bagsakan sa La Trinidad. Naipasa lang nila ito sa 4 to 8 pesos per kilo. Pero sa 15 pesos per kilo lang tatabla ang gastos nila sa pagtatanim, pag-ani at biyahe. Ganito po yung itsura
nung nabubulok na repolyo sa isang farm dito sa Atok, Benguet. At nakakalungkot na maaring ganito na rin yung sapitin ng napakaraming mga repolyo dito sa ating paligid. Tumigil na po sa pag-harvest ng kanilang mga pananim yung mga magsasaka dito dahil kapag dinala daw po nila sa trading post doon sa La Trinidad, wala ring kita na bumabalik dahil sa mataas na gastusin nila sa krudo at iba pang mga expenses na kaakibat ng kanilang pagsasaka. Wala na. Pag inani pa namin yan, kami din yung napagod na nag-ani. Wala namang kahit kunti man lang na papunta sa amin. Tila pagpapagod lang daw ang pag-ani at paghatid sa trading post kung wala ring kikitain ngayong triple na ang presyo ng krudo. Pakiramdam nila, mas mataas pa ang benta nila ng gulay noong pandemya at maraming namamakyaw noon na pang-ayuda na gulay sa iba't ibang lugar. Masakit man sa pakiramdam na wala man lang makuhang kahit konti para gagamitin ng mga pamilya. Ganun na. Magtanim ulit kung talagang wala. Sa Alcema Highway sa Atok, nakilala ko si Lincoln Elias. Nalugi rin sa pagdadala ng repolyo sa trading post noong huling linggo ng Marso. Pero nag-ani pa rin siya ng repolyo sa pag-asang makapagsalya pa ng 15 to 20 pesos per kilo. Suntok man sa buwan, maigi na raw ang sumubok. Para hindi masira sa halamanan, ibinta mo lang para may pagbili ka ng bigas lang. Ang fourth generation farmer na si PJ Heights, hindi mapaani ang nasa 5,000 kilo ng pechay dahil sa ibabayad pa lang sa mag-harvest, tracking, diesel at magpoproseso ng gulay sa trading post, lugi na raw siya agad. 6-4, parang namigay ka na lang. Ano hong mangyayari dyan? Mabubulok na rin yan dyan? Nabubulok na talaga. Kasi hindi mo naman makonsum yan. Ang dami. Pero isa sa malaking problema ng maraming magsasaka rito at ibang bayan ng Benguet, wala nang nabibiling diesel. Sold out na mula March 21 pa ang diesel at gasolina sa 2 gas station sa bayan nila. Sa umiinit na panahon, kailangan pa naman ng regular na pagdidilig na ginagamitan ng makinang de-diesel. Lalo silang naiipit sa lumolobong gasto sa diesel na kailangan pang bilhin sa La Trinidad o Baguio City kung saan limitado ang pwede nilang kunin. Mahirap daw kumuha. Tapos yung nakausap ko kanina na may-ari, pupunta ka doon, ibibigay na presyo daw sa kanila, yung presyo na nung may patong na, nung pang next week. Kaya nag-surrender. Kinukuha pa natin ang panig ng Department of Energy ukol sa kawalan ng krudo sa Atok. Sinisikap na rin nating makuha ang panig ng Department of Agriculture, pero una nang sinabi ng DA, kailangan ng cold storage facility para sa oversupply at hindi mabenta ang gulay. Emil, yung katabing syudad nitong Benguet, ang Baguio City, nagdeklara na ng state of calamity para nga matugunan ang pangailangan ng vulnerable sector doon sa kanilang lungsod ngayong nasa National Energy Emergency ang bansa. Dito naman sa Benguet, Emil, tiniyak ni Governor Melchor Diclas na kinakausap nila ang lahat ng 13 LGU ng Benguet para yung hindi maabot ng tulong ng mga munisipyo, ang Kapitolyo raw ang tutugon sa kanilang pangailangan. Yan ang latest mula rito sa La Trinidad, Benguet. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Samantala mga kapuso, sa Ilocos Norte naman, aniham pa naman ngayon ng mangga pero nahihirapan umanong makabenta ang ilang mango growers sa Lawag City. Ang mango grower na si Richard Tolentino, itinapo na raw ang aabot sa 10 toneladang mangga na nabulok na dahil hindi may benta. Hindi raw kasi niya maibiyahe ang kanyang ani dahil sa sobrang mahal ng presyo ng gasolina. Ang dating 20,000 pesos na gasto sa gasolina kada truck, ngayon umaabot na raw ng 50,000 pesos. Dati raw 3 truck kada araw ang kaya nilang ibiyahe, pero ngayon iisang truck na lamang. Malulugi na raw sila kapag ipinilit pa ang biyahe. Sa ngayon, ibinebenta na lamang ang ibang ani sa mga local market pero matumal pa rin ang kita. Malaki ang impact at kuwan sa amin kasi yung truck namin bumibiyahe ng Manila before na nangyari ito, 20,000 lang per truck.
Ngayon 50,000 na, hindi pa kasya. Ang dami ng harvestable na halos mahinog na lahat sa puno. Susunod, BIFAR. May paliwanag kaugnay ng mga isdang tamban na itinambak na lang sa dalampasigan sa Sorsogon. Israel. Nagsagawa ng matindi at malawakang pag-atake sa Lebanon sa gitna ng tigil-putukan ng US at Iran. Kalagayan ng mga Pilipino roon, ating kamustahin. At pagsisimula ng world tour ng global superstars na BTS. Dinagsa ng kanilang army, kabilang ang ilang kapuso stars and personalities. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 oras. Nagkasundo nga ng 2 linggong ceasefire ang Amerika at Iran. Pero 3 na agad sa 10-point proposal ng Iran ang nalabag umano bago pa ang negosasyon. Sa gitna niya, nagsagawa pa ng matinding pag-atake ang Israel sa Lebanon. Ang kalagayan ng mga Pilipino roon alamin sa pagtutok ni Marisol Abdurrahman. Ceasefire man ang US at Iran. Ang Israel, tuloy-tuloy ang pag-atake sa Lebanon, pinunturian nila ang mahigit 100 Hezbollah Command Center at military sites sa Beirut, Bekaa Valley at Southern Lebanon. Ayon sa Lebanese Health Ministry, marami ang namatay at daan-daan ang nasugatan. We are living in nightmare, so I'm afraid today to sleep. So maybe it will happen this the second time. Matatanda ang sabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bagamat suportado nila ang ceasefire ng Amerika at Iran, git nila hindi kasama rito ang Lebanon. Ganito rin ang sabi ngayon ng White House. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. Lubhang kinababahala ng Department of Foreign Affairs ang paglala ng sitwasyon sa Lebanon. Pero pagtitiyak nila, walang Pilipino nasaktan sa gulo roon. As of December 2025, 14,000 Pilipino ang naninirahan at nagtratrabaho sa Lebanon. Kahapon, nagkasundo ang Amerika at Iran na magtigil putukan sa loob ng 2 linggo. Ayon kay US President Donald Trump, workable na basihan para sa negosasyon ang inilatag na 10-point proposal ng Iran. Pero sabi ngayon ng Parliament Speaker ng Iran, 3 na sa proposal ang nalabag bago pa ang nakatakdang negosasyon. Yan ay ang hindi pagsunod sa ceasefire sa Lebanon. Pagpasok ng isang intruding drone sa Iranian airspace, at pagtanggi sa karapatan ng Iran sa uranium enrichment. Wala pang reaksyon ng Amerika tungkol dito. Sa gitna niyan, nag-anunsyo naman ang Iran sa mga alternatibong ruta sa Strait of Hormuz para maiwasan ang posibleng sea mines. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Sa mahal ng bilihin ngayon, labis na pinanghihinayangan ng ilan ang mga itinapon lamang na isdang tamban sa Pampang sa Sorsogon dahil sobra-sobra umano ang huli nitong Semana Santa. Ang paliwanag ng BIFAR at hakbang para maiwasan ang parehong insidente ng overfishing at oversupply. Sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Kuha ito sa Bulan Sorsogon Lunes ng umaga. Tambak ang isdang tamban o lawlaw na itinapon na lang sa dalampasigan. May mga palutang-lutang na lang sa dagat. Dahil marami man ang huli na mga mangingisda, wala namang bumili nito. Parang overfishing sila nung starting ng Saturday ng 11 p.m. daw. Nung dumating daw yung mga fishing vessel, nag-average sila ng mga 30 to 50 banyera per bangka. Sobrang dami talaga pag ganun kalaki. Hindi kakayanin talaga ng bulan. Paliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, dahil Semana Santa, nagsuspende o kaya'y nagbawas daw ng operasyon ang 6 na factory na bumibili ng huli ng mga mangingisda. Bagay na meron naman daw paunang abiso. That time, yung kanin din, hindi rin nasa holiday pa. Kunti lang ang booking nila. So, kunti lang ang kayang bilhin din ng mga brokers.
So yun, ang nangyayari nga. So oversupply, kunti ang demand. Ng iba, iniwanan na lang kasi umabot lang sa 60 pesos per banyera. Ngayon, malinis na ang pangpang at wala na rin ang mabahong amoy ng nabulok na isda matapos ang sama-samang paglilinis ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Dinala ang mga isda sa isang pasilidad para gawing fertilizer. Pero marami ang nangihinayang sa mga nabulok na isda, lalo't mahirap ang buhay ngayon at maraming nangangailangan. Pero paliwanag ng BFAR, ginamit yung mga refrigerated fans namin, yung nangyayari yung oversupply para matulungan na ma-distribute. Pero limitado talaga. I mean, talagang overwhelming yung dumating na mga huli. Highly perishable ito. Ang iniiwasan din natin na ipamimigay kumbaga sa mga charitable institutions, pero dapat hindi maputol yung cold chain. Pagdating dun sa destination ay baka makasira pa ito. gumawa na raw ng hakbang ang BFAR para matugunan ang oversupply ng tamban, gaya ng paghahanap ng market para dito. Kaya nakikipag-usap raw sila sa local traders, people's organizations at chambers of commerce. May training din daw para sa mga komunidad. Tuloy-tuloy naman yung programa ng BFAR sa pagbibigay ng pagsasanay, no, mga trainings katulad ng yung fish preservation, fish processing, pagdidilata, paglalagay sa sa battle, yung mga battled sardines, yung sa fermentation. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Abangan! Saan ba pwedeng mag-swimming ng libre sa Maynila? At Sofia Pablo at Allen Ansay ibinahagi ang mga natutunan sa kanilang journey sa pag-abot ng pangarap. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 Oras. Tiklo sa Bulacan. Ang lalaking pinagbantaan umano ang dating ka-live-in na ikakalat ang mga pribadong video at larawan. Yan ay kung hindi raw ito makikipagbalikan sa kanya. Nakatutok si John Consulta. Pagpasok sa restaurant na ito sa Giginto, Bulacan, mabilis na pinusasan ng mga ahente ng NBI Violence Against Women and Children ang kanilang target na lalaki. NBI ito. Arestado ang 38 anyos na suspect na dating ka-live-in ng complainant. Sumbong ng biktima sa NBI, pinipilit siya ng suspect na makipagbalikan. At para mapasunod daw, ay pinagbantaan siya nitong ipakakalat ang kanilang mga pribadong litrato at video. Sinuyo-suyo siya, pero nung nakita na hindi na pwede, dito na pumasok ang pagbabanta ng ating suspect. Sinabi niya na he is in possession of various nude photographs at explicit videos with depicting the complainant victim. At sabi niya kapag hindi nakipagbalikan sa kanya, ay ipapagkalat ito sa internet. Depensa ng suspect, nagawa lang niya ito dahil sa kanyang nararamdaman para sa biktima. Yung mga picture na hawak ko, sir, parehos naman namin gusto yun, sir. Mahal na mahal kita. Sa kabila niyan, maharap pa rin siya sa patong-patong na reklamo. Ang ating subject ay kakasuhan for violation ng Republic Act 9995, which is the Photo and Video Voyeurism Act of the Philippines, Republic Act 9262, which is the Women's Protection Act of the Philippines. Kakasuhan din po siya ng violation ng grave coercion at grave threat. At dahil lahat ng ito po ay na-commit niya using information and communications technology, magkakasuhan din po siya ng violation ng Republic Act 10175, which is the Cybercrime Prevention Act. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatupad ng service contracting program sa buong bansa simula sa April 15 para maibsan ang epekto sa publiko ng krisis sa langis. Sa programa ng Department of Transportation, babayaran ng mga operator at driver ng 40 hanggang 100 piso kada kilometrong biyahe. Dagdag ito sa kita nila mula po sa pamasahe. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, saklaw ng programa ang humigit kumulang 50,000 pampublikong sasakyan, 1,000 operators at 15 milyong pasahero. Sa mga commuter, may hindi bababa sa 20% diskwento sa pamasahe. Ang programa nakatuon sa mga lugar na may koneksyon sa tren at pangunahing ruta ng mga bus. Ang service contracting program
ay ipapatupad sa off-peak hours para matiyak na may masasakyan pa rin ang publiko kahit hindi rush hour. Dagdag ng Pangulo, magpapatupad din ng fuel subsidy na 10 piso kada litro para sa mga PUV na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Sisimulan muna natin ito sa NCR sa susunod na linggo. Una sa Commonwealth, palalawakin natin ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang mapalawak natin ito sa buong bansa. Sinabi ngayon ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na nasa bansa pa rin si Atong Ang. Taliwas yan sa nauna niyang ibinahaging impormasyon na namataan sa Vietnam si Ang. Ang sabi ni Remulla, nakatanggap sila ng impormasyon kanina sa kinaroroonan ni Ang pero hindi raw nila ito naabutan. May arrest warrant sa kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention kaugnay ng mga missing sabungero. Fangirl mode on ang ilang Kapuso stars and personalities na dumayo pa sa Goyang, South Korea para sa kanilang Bangtan Boys. Ang ganap sa first day ng world tour ng global superstars na BTS, ichichika ni Aubrey Carampel. And it's D-Day para sa ARMY. Dahil ngayon ang unang araw ng arirang world tour na global superstars na BTS sa Goyang, South Korea. Ang sold-out concert, hindi pinalampas ng maraming Pinoy ARMY, kabilang ang ilang Kapuso stars and personality. Si GMA News reporter Mariz Umali, may selfie pa with her light stick na ARMY bomb. At bilang VIP sa concert, isa sa mga perks ni Mariz ay maka-attend ng sound check bago ang concert. Di rin kompleto ang trip without her supportive hubby, Rafi Tima. Ayon kay Mariz, dream come true ang concert kaya di niya mapigilang maluha. Nasa Goyang rin ang isa pang UH barkada, ang Morning Sunshine na si Shaira Diaz. Kasama rin ang kanyang other half na si EA Guzman. Rain or shine nga raw ay buo ang suporta ni Shaira sa grupo. Present din ang isa pang K-pop lover na si Megan Young to support her Bangtan Boys. Incomplete gear din si Megan dahil sa maulan na concert. Nasa soundcheck din ang aktres na may snap agad ni Jin as a certified Jin bias. Di na rin maitago ng mukha ni Megan ng excitement for the concert. Pero wag munang mainggit, fellow ARMY, dahil this March 2027 ay kasama rin ang Pilipinas sa scope ng BTS Tour. March 21, ang magkaroon ng comeback show ang BTS sa Seoul kung saan mahigit 100,000 fans ang dumalo. Inirelease din nila ang kanilang latest comeback na album na Arirang with a title track na Swim at ang music video nito with almost 100 million views. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Susunod, dalaga sa Cotabato, hinabol ng unggoy, Kuya Kim. Ano na? Sa pagbabalik yan ng 24 oras. Para di na maligo sa Baseco o di kaya'y magtayo ng inflatable at makeshift pool sa kalsada. Ilang public swimming pool ang binuksan sa Maynila, kung saan-saan pwedeng magpalamig-alamin sa pagtutok ni Oscar Oida. Kahit matagal lang ipinagbabawal dahil sa issue sa kalinisan, may mga naliligo pa rin sa Baseco Beach sa Tondo, Maynila to beat the heat ngayong tag-init. May mga inabutan pa kaming sawa pa sa pagtatampisaw. May nag-setup ng tent, pagkain at salbabida. Aba, summer outing nga talaga. Kasama ang pamilya, pati barkada. Yun nga lang daw. May nagbabawal po minsan. Iwan ko lang kung kasi minsan bawal na pinataboy po kami. Pagdating siguro ng hapon, ganyan. Para rin siguro sa for safety siguro. Sa kalusugan, di kaya sila nag-aalala? Hindi po kasi dito na po talaga ako lumaki. Sanay na po. Kung tutusin, marami nilang mga public pool sa Maynila.
Bawat distrito kasi merong libreng malalanguyan na mga pool na mainam, lalo na ngayong bawal na ang inflatable at makeshift pool sa kalsada. Tulad dito sa Dapitan Sports Complex na libreng malalanguyan mula tanghali hanggang alas 3 ng hapon, Martes hanggang Biyernes, at alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon tuwing Sabado at Linggo. Mayroong Vitas Aquatic Center sa Tondo na libre mula alas 10 ng umaga hanggang tanghali tuwing Tuesday hanggang Friday at alauna hanggang alas 5 ng hapon tuwing Sabado at Linggo. Medyo maluwag dito, tsaka pwede ko sila isama lahat. Lahat ng apo, manugang. Kailangan lang po nila ng proper swimming attire. Tsaka po mga ilang patakaran, kagaya po, o pagsunod sa ilang patakaran, kagaya po ng bawal po uminom. Tsaka po yung mga gawain na po pwedeng makapagdulot ng disgrasya o kapahamakan sa mga lumalangoy. Para sa GMA News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, dismayadong dumulog sa inyong Kapuso Action Man ang isang dating OFW. Ang inakala kasi niyang naipangalan na sa kanyang segunda manong sasakyan, 8 ano-ano'y nailipat umano sa unang may-ari ng wala siyang pahintulot. Ang sumbong na yan, aming pinaaksyonan. Sa loob ng 2 dekada, pinangarap ng dating OFW na si Nick. Hindi niya tunay na pangalan na makabili ng sariling sasakyan. Hulyo 2016 niya ito na isakatuparan nang mabili ang segunda manong SUV sa halagang 1.5 million pesos. Abril 2019, tuluyang nailipat sa pangalan ni Nick ang rehistro ng sasakyan. Pero wala pang 3 buwan, naibalik daw ito sa pangalan ng unang may-ari. Mga 2023 or 24 siguro. Sinabi ko ako nang maglalakad. Doon ko na-discover na yung pagkakalipat sa pangalan ko ng sasakyan na yon ay nawala po. So, nawala, it means hindi na po nakapangalan sa akin yung sasakyan based sa record ng LTO. Ang nakapagtataka raw na kumpleto ang cancellation of mortgage at transfer of ownership sa Iligan City District Office ng LTO. Ito'y kahit sa LTO-NCR na proseso ang transfer of ownership kay Nick. Ang LTO-NCR, ang pagkakasabi sa akin, wala silang masyadong maitutulong sa akin dahil nangyari po ito sa LTO Iligan. Kinakabahan, of course, at mula noon hindi ko na ginamit ang sasakyan. Maayos lang yung kaso, yun lang sa akin. Magkaroon lang ako ng peace of mind at saka ma-resolve kung ano talaga yung nangyayaring anomalya. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Land Transportation Office. Siyempre, lahat ng paglilipat dapat may kaukulang dokumento. Siyempre, PNP, HPG, and kung sakali, may approval ng mother unit kung nasaan ang file, which is nandito sa Manila, at yung naglipat, hindi dito sa Manila. Dapat po may confirmation na sinasabi yon. So, yun po yung mga tinitingnan namin. Mapapatawan ng shock order ang mga sangkot at kung mapatutunayang nagkaroon ng illegal na transaksyon. Posible po silang administratively sanction. Pwedeng suspinde or pwede po silang matanggal sa trabaho po. Pagtitiyak naman ng LTO kay Nick. Basta makita namin ang dokumento na talagang totoo at may nagawang illegal or posibleng illegal, iyan naman po ay on our part ay amin pong ipababalik agad-agad. Sinubukan namin kunin ang panig ng dating may-ari ng sasakyan pero wala pa siyang tugon sa amin. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para po sa inyo mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Binangga, hinold up at pinagnakawan ng isang watch seller na sakay ng SUV sa Quezon City. Arestado na ang 4 na sospek habang tinutugis pa rin ang iba pang salarin na hawak pa umano ng mastermind ng pang-hold up. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Kuha ito sa Doña Jimada Street sa Quezon City pasado alas 9 ng gabi noong April 7.
Binangga ng isang subcompact SUV ang isa pang SUV. Hindi nakita sa CCTV, pero ang mga sakay ng subcompact SUV, hinold up na pala ang sakay ng binangga nilang SUV. Ayon sa pulisya, watch seller ang biktima na galing sa transaksyon sa isang bar sa Pasig City bago mangyari ang robbery holdup. 30 minutes after ng meet-up nila, nung pauwi na siya, binangga po yung kanyang sasakyan at nung tumigil nga po siya, ay doon na nag-declare ng hold-up. Bumaba po siya. Nasa po ng CCTV ang pagtakas ng mga salarin. Sa pagtugis ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD, nahuli sa magkahiwalay na operasyon ang mga suspects kanina madaling araw. Backtracking po tayo, so na-identify and through the information po given by the supposed buyer, yun po, nasundan po natin yung sasakyan nitong mga suspect hanggang sa maaresto po sila. Nakuha sa mga nahuli ang 2 relo, isang set na machine gun, mga cellphone at mga sasakyan ginamit ng mga suspect. Sa impormasyon ng QCPD, organisado ang nasabing grupo na sangkot sa robbery holdup sa Metro Manila. Itinanggi yan ng mga nahuli. Wala raw ni isa sa kanila ang kasama sa pang-hold up ng gabing yun. Wala po, nadami rin. Ano po ang role? Ba't kayo napasama sa grupo? Wala po akong role. Nadami lang po. Bagamat ang isa sa kanila, inaming sa kanya nakuha ang 2 relo. May 2 pa umunong iba na hawak daw ng taong anyay, nagplano raw ng pang-hold up. Bakit nasa kustodiya mo na yung 2 relo? Yung nirentahan po na sasakyan doon, nandun na po yung relo kasi pinapakuha niya. 4 po yun, kinukuha niya po lahat. Kaso, sabi ko, di pwede. Kung magkaroon ng problema, kailangan meron na pang surrender. So, yung nagplano doon sa kaibigan niya, na si Arvin. Yung kaibigan niya yung biktima? Ayon sa QCPD, may dati ng kaso ang nasabing suspects na may kinalaman din sa transaksyon ng mamahaling relo. Tuloy ang pagtugi sa iba pang salarin na itinuturing ng QCPD na armed and dangerous. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Ikinatuwa ng mga kongresista ang hindi pag-issue ng Korte Suprema ng temporary restraining order sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya tuloy ang pagdinig sa April 14. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dahil hindi naglabas ang Korte Suprema ng hinihinging temporary restraining order ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni House Speaker Faustino D. III na itutuloy ng Kamara ang mandato nito sa konstitusyon kaugnay ng impeachment complaints laban sa bise. Tiniyak niyang uusad ang proseso sa Kamara ng nakabase sa konstitusyon, rules at ebidensya at bibigyan ang lahat ng panig ng pagkakataong magsalita. Sa inilabas kasing direktiba ng Korte Suprema, hindi nito pinigil ang isinasagawang impeachment proceedings ng House Committee on Justice at pinagkomento lamang ang Kamara sa mga petisyon ni Duterte at ng isang grupo ng mga abogado na kumekwestiyon sa constitutionality ng proseso. We welcome this as a positive development kasi ibig sabihin, walang TRO na na-issue ngayon, tuloy ang paglalabas ng ebidensya. So the fact na pinapa-comment lang muna, that's a good thing na hindi mapipigilan. Kasi yun naman talaga ang inaasahan namin. We are hoping that this time around, the Supreme Court will exercise judicial restraint. Na wag na sanang makialam, na wag na sanang pigilan pa uli itong ongoing impeachment proceedings kasi kailan pa natin mapapanagot yung dapat mapanagot. Kaugnay ng pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Justice sa April 14, naglabas ito ng subpoena para humarap si Attorney Michael Powa, abogado ng bise at dating spokesperson ng Department of Education noong panahon ni Duterte. Pinasusumite sa kanya ang mga isinumite ng Department of Education sa Commission on Audit kaugnay sa kinikwestyong paggamit ng confidential funds. Naglabas din ng komite ng subpoena para kay NBI Director Melvin Matibag para humarap sa komite at isumite ang mga records sa investigasyon nito sa mga banta ni Duterte, kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
Kasama rin sa mga paghahanda ng House Committee on Justice ang pagbibigay ng seguridad kay Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at umunoy bagman ni Vice President Sara Duterte. Magugunitang pinayagan ng Manila Regional Trial Court si Madriaga na nakadetine sa kasong kidnapping na humarap sa House Committee on Justice sa April 14 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So ang sisiguraduhin na lang is yung he'll be provided with proper escort. And malamang ang NBI ang mag-escort. Kung pwedeng doblehin, triplehin yung security para tiyak na siya ay maka-appear dito at safely makabalik kung saan man siya nakadetine. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang 24th birthday celebration ng isang dalaga mula Cotabato City, matik, core memory. Paano ba naman sa mismong araw ng kanyang kaarawan? Hinabol siya at ang kanyang kaibigan ng mga unggoy. Ang dalagang si Jenny naisipan na i-celebrate ang kanyang 24th birthday sa isang picture-perfect na burol sa kanilang bayan sa Cotabato sa Mindanao, ang Timaco Hill. Maganda po kasi yung viewing doon, lalo na pag sunset. At habang sila'y papauwi, may nadaanan pa silang 3 unggoy sa gilid ng kalsada. Masaya po na nakita po namin yung mga mountain. Nakitan po talaga kami sa unggoy kaya nag-take lang po kami ng advantage na bigyan yung isa kasi parang kawawa po siya. Pero laking gulat nila nang bigla raw gumalaw ang puno sa gilid ng kalsada at biglang naglabasan ng iba pang mga unggoy. Nakakita po kami ng more than 10. Hindi po namin expect. Ganun po pala sila kadami roon. At hinabol sila ng mga ito. Buti na lang po is nakamotor po kami isa na pong humito ng paghabol yung unggoy. Hindi naman po kami nasaktan or nahablo. Naging memorable po talaga yung birthday ko kasi hindi po namin in-expect na may ganun pong mangyayari. Ang mga unggoy na humabol kina Jenny, ang Macaca fascicularis philippensis o Philippine long-tailed macaque. Endemic o tanging sa mga kagubatan lamang ng Pilipinas sila makikita, partikular sa Palawan, Visayas at Mindanao. Sila ay mga omnivore, ibig sabihin sila ay kumakain ng parehong halaman at hayop. Kabilang sa diet ng mga ito ang prutas, bulaklak, dahon, alimango at mga insekto. Sa wild mailap sila sa tao, pero kapag sila ay ating pinakain, sila ay masasanay at magiging komportable na makihalubilo. Matatalino sila. So, kapag sinanay mo na nagbibigay ng pagkain, especially dun sa areas kung saan sila madalas pinapakain, pwedeng mag-expect sila na mayroon ding ibibigay na pagkain ng ibang tao sa kanila. Pag may nakita silang taong may hawak na pagkain, hindi naman necessarily hahabulin nila yun. Pero yes, posible rin yun. Depende rin sa individual kung gaano siya nasanay dun sa habit na pinapakain sila ng tao. Merong iba na pwedeng maging aggressive kapag nasanay sila na binibigyan sila ng pagkain tapos hindi sila nabigyan. Kaya payo ng mga eksperto, kapag may maengkwentrong unggoy, kahit cute man ito, huwag tong papakainin. Kung may dalang pagkain at plastic bags, agad tong itago. Iwasan ang direct eye contact. Manatiling kalmado at huwag tatakbo. Sa mga tao, of course, mayroong risk of injury. Pwedeng kagat, pwedeng scratches. Sa end ng unggoy, mayroon din kasi hindi naman necessarily akma sa kanila yung pagkain ng mga tao. And so may health hazard din. Pero alam niyo ba na mga long-tailed macaque hindi lang mabilis tumakbo at magaling umakyat ng mga puno? May isa pa silang skill o kakayahan. Kuya Kim, ano na? Hindi tulad ng ibang mga unggoy, ang mga long-tailed macaque magagaling din lumangoy. Minsan ay sumisisid pa ang mga ito para manghuli ng makakain. Isa sa kanilang paborito, mga alimango. Mas kilala rin sila sa tawag na crab-eating macaque. Samantala para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Up next, clearing operation sa Nia Road sa Quezon City na uwi sa batuhan at tulakan.